Mapagpalayang umaga, tanghali, hapon at gabi, saan mang panig ng mundo. Welcome sa Chika Chika with Tambakol. Bago po ako mag-proceed, gusto ko lang po mag-shout out para sa ating mga walang sawang taga-subaybay. Si Weweng, ang isa sa mga matitikas na referee ng San Pablo City. At syempre, happy birthday sa aking BFF, sa aking kumparing buo na si Jojo Escartin sa kanyang ika-56 birthday celebration. At syempre po, sa mga makikiting at makikisig ng mga security officer ng PLDT San Pablo, sa aking kapatid na si Mark Reyes. So, tulad po ng aking lang request, please like and share sa ating mga video para marami po makapanood at makarinig ng ating mga chika-chika with Tambakol dito sa Facebook. So, mag-umpisa na po tayo. Hindi po lingid sa ating kaalaman kung paano naging mainit ang issue ng mga palitan ng mga maanghang na salita between First Lady Lisa Araneta Marcos at saka syempre sumagot na ang ating kagalang-galang at pinagpipitaga ng ikalawang pinakamataas na leader ng ating bansa, si Vice Presidente Sara Duterte. So, nag-umpisa po lahat ng ito noong mag-interview si First Lady Lisa kay Tunying at ibinahagi nito kanyang mga salubin patungkol sa mga maanghang at mga masasamang akusa ng mga Duterte and Company sa kanyang asawa, na kung saan sa mga rallying nakaraan at pati na rin doon sa mga prayer rally daw, na kung saan prayer rally na puno ng pagmumura at mga pag-aalipusta sa ating Pangulo ng Bansa, sinabihan ng ating kapita-pitaga ng dating Pangulo, ang pinakamagalang, ang wala ka nang hahanapin pa. Sabi nga ng mga DDS, the best president ever, na si dating Pangulong Duterte, na kung saan binansagan niyang bangag, adik, at kung ano-ano pa, hindi college graduate, second year lamang, spoil, at kung ano pang mga salita, na kung saan hiningi nito, hindi lamang ni Duterte, kundi ng kanyang anak, mga kapanalig, na magbitaw na daw ito sa pwesto. Bago pa ito matulad sa nangyari sa kanyang tatay, sa kanilang pamilya, na napatalsik sa pwesto. Ang kinagalit, siyempre, nag-react dito ang ating First Lady, na kung saan, sa mga pagpupulong na ito, nakita niya kung papaanong nag-participate ang Vice Presidente na at the same time ay sekretarya ng Department of Education. Meaning, nasa gobyerno ng kanyang asawa. Hindi lamang Vice Presidente, kundi bahagi ng pamilya ng gobyerno, being the Secretary of Department of Education, Culture and Sport. Nasaktan ng First Lady sapagkat walang narinig na pagsalungat ang Vice Presidente. At the same time, nakita pang noong minumura, hinalipusta ang kanyang asawa sa publiko, ay nagtatawanan pa ito kasama yung kanyang hipag na si Amy Marcos. So, sa interview ito, siyempre, marami ang nag-react at siyempre, hindi pa pwedeng hindi magre-react ang Vice Presidente. At sa reaksyon ng Vice Presidente, sinabi nito na hindi daw makaka-apekto sa kanyang mandato kung ano man ang mga pinagsasabi o mga hinaing ng Vice Presidente patungkol sa kanyang asawa. Kung hindi dapat, bilang isang pangalawang Pangulo, kanyang hinihingi na dapat mas higit na tuunan ng pansin ng Pangulo ang mga problema ng bansa tulad ng problema sa inflation, mataas na bilihin, at problema sa droga, problema sa insurgency, sa terorismo at kung ano-ano pa. Mga bagay na bilang Vice Presidente, mandato niya na hilingin ito, na ito ang mas tuunan ng pansin, imbis na yung mga petty quarrels between her and the First Lady. So, dito tayo papasok doon sa mga nangyari pa, na kung saan babalikan natin yung mga isyong ibinitaw naman kay Vice Presidente, na kung saan sa mga pangyayari sa West Philippines Sea, na kung saan alam naman po natin kung paano tayo baluharin, kung paano tayo babuyin, kung paano tayo ituring na hayop itong nyetang China, kung saan harapan tayong binubuli
at binababoy ang ating karapatan, ang ating soberenya, harapang ninanakaw ang ating mga teritoryong dagat. Siyempre, ang ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino, nagtatanong, ikaw, Sara Duterte, bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa, ano ang masasabi mo dito? Can you give us some comments about sa mga ginagawang pangahayop ng mga China ito, ng mga Chinese na ito, ng China sa ating mga teritoryong dagat, sa ating mga tagabantay dagat, sa ating mga mangingisda na ang tanging hangarin lamang ay maghanap buhay at kumita upang buhayin ng kanilang mga pamilya sa pangingisda sa dagat na kung saan parte ng teritoryo ng Pilipinas. At siyempre, ang laging sagot ng ating kapita-pinagalang Vice Presidente, no comment. No comment sa issue ng soberenya. No comment sa issue ng pambababoy sa atin ng China. At dahil sa patuloy na pagpupursige ng mga mamayan, magkomento ka. Ano masasabi mo? Napilitan na magsalita ang kanyang kapatid si Paulo Duterte na bilang Vice Presidente, hindi mandato ni Sara Duterte ang magkomento sa usapin ng West Philippine Sea, kundi ito ay mandato at obligasyon ng Department of Foreign Affairs at saka ng Department of National Defense. Okay. Hindi niya mandato. Pwede natin tanggapin. Bilang isang Vice Presidente daw, hindi niya mandato. Pero hinihingi natin, bilang isang leader ng bansa, kung ano, bilang mga ordinaryong Pilipino, hiningi natin ang kanyang komento, ano ba ang masasabi niya dito? Kasama ba natin siya sa laban ng pagtuligsa sa ginagawang pangahayop sa atin ng China? Sa West Philippine Sea? At tulad ng sabi ko nga kanina, no comment. At ang kapatid niya, nagsabi na hindi daw ito mandato ng Vice Presidente at ng Department of Education Secretary, which is yung kanyang kapatid. Ngayon, dumating na nga itong latest na komento naman niya, yung kanyang sagot sa mga patutsyada ng First Lady sa kanya, na kung saan sinabi niya sa kanyang speech, nabanggit ko kanina, sabi niya na imbis na pagtuunan ng pansin ang mga petty quarrels nila, pagtuunan ng pansin ng gobyerno, siya bilang Vice Presidente, hinihingi niya sa Pangulo na mas pagtuunan ng pansin ang mga usapin daw ng mataas na bilihin, inflation rate, at terorismo, insurgency, at saka yung usapin na tumataas daw na bilang na naman ng droga. Well, Mrs. Vice President at DepEd Secretary, ito naman po ibabato namin sa inyo bilang ordinaryong mamamayang Pilipino. Kung sinabi ng iyong kapatid at sinabi ng iyong mga kapanalig na hindi mo mandato na magsalita at magkomento sa issue ng West Philippine Sea, sasabihin din namin sa iyo, hindi mo mandato at hindi mo obligasyon na magsalita sa usapin ng inflation ng mataas na bilihin. Yan po ay mandato ng NEDA. Mandato ng NEDA na trabahuhin ang problema at usapin ng mataas na bilihin at patuloy na tumataas na inflation. Yung pong usapin ng insurgency at terorismo, hindi mo rin mandato yan. Hindi mo mandato bilang Vice Presidente, lalo na bilang DepEd Secretary, ang problema ng insurgency at saka ng terorismo. Mandato yan at trabaho yan ng DND at saka ng NTF-ELCAC. Yung usapin ng droga, lalong hindi mo mandato yan. Dahil ikaw ay Vice Presidente at ikaw ay DepEd Secretary, hindi mo mandato yan. Yan ay mandato ng PIDEA at saka ng kapulisan. Ngayon, ibabalik namin sa iyo. Ikaw bilang Vice Presidente at the same time, DepEd Secretary, ang mandato mo, yung DepEd, yung Department of Education, Culture and Sport, hindi na malingid sa lahat na sa panahon mo, dumating tayo sa pinakamababang antas, kulelat. Kulelat ang sistema ng edukasyon. Noong 2022, 40,000 eskwelahan, 4,000 classrooms ang kulang. Ngayon ilan? 159,000 classrooms ang kulang in a short period of 2 years simula nang pumasok ka. Ayon sa pag-aaral, lumalabas na 90% ng grade 10 pupil students sa Pilipinas ay hindi pa marunong magbasa ng maayos.
Yun ang mandato mo. Yun ang asikasuhin mo bilang DepEd Secretary. Ha? Sumasahod ka, binabayaran ka buwan-buwan, meron ka mga budget, meron ka mga allowances para gawin ang trabaho mo, yun ang trabahuhin mo. Hindi yung kung ano-anong kaletsihan na hindi mo naman mandato, hindi mo naman problema, pinuproblema mo. Di ba? DepEd Secretary ka. Problemahin mo yung problema ng mga estudyante. Sa panahong ito na tag-init, napipilitan ang ilang mga estudyante, ilang mga teachers na kansilahin ang face-to-face classes dahil walang ventilador, walang maayos na ventilation, napakainit, napipilitang bumalik sa online classes. Ha? Bakit hindi mo intindihin yan? Ba't hindi mo atupagin at solusyonan ang problema ng mga yan? Yung kulang na mga libro ng mga estudyante. Ha? Yung kulang na uniform allowances, clothing allowances ng mga teachers. Yung sahod ng mga teachers, trabahuhin mo. Hindi yung kung ano-ano. Di ba? Patiktok-tiktok ka lang. Ha? Hindi ka ma-interview ng personalan. Puro ano ka lang. Puro recorded messages ang sinasabi mo sa mga tao. Bakit? Takot ka bang matanong ng harapan? Dahil wala kang isasagot? Ha? Ginang Vice Presidente, DepEd Secretary? Ha? Maraming problema tulad na sabi mo nga, sabi ng mga kapatid mo, sabi ng mga kapanalig mo, hindi mo obligasyon magkomento sa usapin ng West Philippine Sea na kung saan ginagago tayo ng China, ng nyetang China. Sige, tanggap na namin yun. Pero wala ka rin karapatan dahil hindi mo mandato ang problema ng usapin ng mga binanggit mo sa nakaraan mong mensahe sa TV, sa Facebook at kung saan mang social media na kung saan kumakalat na sinasabi mong mas dapat atupagin itong mga problema ito. Hindi mo problema yun. Hindi mo mandato yun. Ang problemahin mo, yung problema ng mga estudyante, ng mga teachers na nasasakupan ng departamento mo, which is Department of Education and Sports. Di ba ka, Madam Vice President? Yun ang intindihin mo. Yung corruption sa DEX, ha? Ang daming problema ng DEX. Hindi mo pa nga nasasagot ng malinaw kung saan mo at papaano mo ginasis yung 125 million pesos in 11 days. Ha? Hindi mo masagot eh. Hindi mo maipaliwanag, wala kang maipakita mga resibo eh. Di ba? Eh kung sana, yung 125 million pesos na yun, ginastos mo na lang sa pagbili ng mga ventilador para siguro maraming classrooms ang nabigyan ng ventilador. Hindi sana nasususpended yung mga klase ngayon na face-to-face dahil sa ventilation na napakainit dahil sa sobrang init epekto ng El Nino. Di ba? So mga kababayan, nasabi na natin yung mensahe natin sa ating pangalawang Pangulo. Tayo naman bilang mga mamamayang Pilipino, sa mga ganitong issue, sa mga pangyayari sa ating bansa, hindi naman pwedeng manatili tayong tahimik lamang. Tulad ninyo, bilang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, na kung saan nag-aaral ang mga anak ninyo sa mga public schools. Alam naman ninyo kung gaano ang epekto sa mga estudyante natin sa bulok at backward na sistema ng edukasyon. Manatili tayong vigilant. Magpahayag ng ating disgusto pag nakikita natin hindi tama. Di ba? Yung mga kasinungaling na sinasabi niyang yung si Roque na the best secretary daw ng gobyerno. Paano magiging best secretary kung yung departamento ni Sara Duterte pinakakulelat sa buong mundo sa usapin ng edukasyon? Di ba? Kung yung Department of Education isa sa pinakakurap na departamento ng bansa, paano sasabing the best? Di ba? Tayo mga mamayang Pilipino, ipakita natin, isigaw natin yung ating mga salubin. Kaya nga meron tayong social media eh. Kaya nga nandito ito yung mga kasama natin. Sinasabi natin, ilalahad natin kung ano ba yung mga nangyayari. Ano ba yung mga dapat natin pagtuunan ng pansin. Di ba? So, hanggang dito na po lamang muna. At sana, ang video na ito, ang ating episode na ito, ay makapagbigay linaw sa mga
manonood at sa mga makakapanood pa ng mga kababayan natin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi saan mang panig ng mundo. Alam naman natin kung gaano ka-epektibo ang social media at kung gaano rin ito nagbibigay ng negatibong epekto sapagkat lagana po dito sa social media yung mga fake news. So, hindi po tayo bahagi niyan. Kung ano man po sinasabi natin dito, yan po ay may batayan. Yan po ay binabase lamang natin sa mga katotohanan nangyayari sa ating lipunan at nangyayari at narinig mismo sa ating mga politikong mga lingkod bayan. Di po ba? So, hanggang dito na po lamang. Maraming salamat po at patuloy po ninyong i-like and share ang ating episode, mga episode na nakaraan at saka yung pa po mga susunod. At muli po mula dito sa Toscana, si Edwin Reyes, ang inyong tambakol, muling nagpapaalam at hanggang sa muling pagkikita dito sa Chika Chika with Tambakol. Ciao!